Hello guys, welcome sa another vlog. So ngayong araw, meron tayong gagawin. Meron tayong ipapagawa sa katawan natin na masarap. Kung ano-ano naman yung iniisip mo, hindi yan yun ah. Naisip ko lang gawin to kasi tayo mga OFW, di ba? Lagi tayong pagod, kayod tayo ng kayod, nakakalimutan natin magpahinga. Tulad na lang yung mga nagtatrabaho sa opisina na halos buong araw nakaupo. Yung iba naman nagtatrabaho sa mga mall, sa restaurant. Halos buong araw naman nakatayo. At yung iba din, parte na ng trabaho nila na magkaroon ng extreme na physical work. At syempre, hindi natin naiiwasan na minsan sumasakit yung katawan natin, yung mga kasukasuan natin, yung likod natin. Kaya naman ngayon naisip ko, bakit hindi natin magawa na kahit isang beses man lang sa isang buwan, magpahinga ka naman o kaya i-relax mo naman yung sarili mo. Kaya ngayong araw, magpapamasahe tayo. Hindi to yung masahe na alam nyo dyan sa labas na hindi totoong masahe, na kung ano-ano lang. Baka awayin pa kayo ng asawa nyo yan guys, kaya huwag nyo gagawin yan. Ang gagawin natin, magpapamasahe tayo dito sa bahay. Oo, home service massage. Hindi mo na kailangan lumabas dyan sa bahay nyo kasi pupuntahan ka nila dyan sa bahay nyo. At bibigyan ka ng isang malupit at masarap na masahe. Gusto mo ba yun? Kung gusto mo yan, tara, samahan nyo ako. Papamassage na tayo guys. Ano muna ang preparation pagka kailangan? Kunyari, anong kailangan nilang gawin? Maligo muna kasi Maligo hindi ka muna. pwede maligo. Anong massage gagawin mo sa akin? Combination tayo ng deep tissue, relaxing at saka Swedish massage. Gusto nyo ba yun? Tara, start na. Tapos na guys. Ang sarap ng hagod ni ate. Salamat Grabe, po. parang tumulo yung laway ko kanina. Ay, So ate, ano palang gagawin? Kunyari pagtapos ng anong dapat din namin gawin? huwag kayong maligo, sir. Huwag ka maliligo. Opo. Tapos, mag-ano ka ng soup or drink ka ng chai. Chay. Hello? Pag gusto ka namin kontakin, paano gagawin namin? Pwede kong i-post? Pwede nyo pong i-request. Pwede po. Pwede po. Sige po. Hanapin nyo lang si Ate Joy guys ha. Thank you po. Ang sarap. Ito yung totoong happy ending talaga. Pero mag-advance booking kayo guys kasi Opo. hindi man to si ate. Salamat po, Sige sir. po. Salamat ate. Next time Sige po. po. May nagbibilang ng pera dito guys. Ano yung itong batang to? Ano yung ginagawa mo? What are you doing? Counting my money. Huh? Counting my money. How much do you have now? Then Dami mo naman pera. 135. Why you're saving? For what? Alcohol markers. Alcohol markers? And the Ohuhu notebook for Notebook? the paper specially made for markers. What are you gonna do with that? Drawing. Drawing? Yes. What are you gonna draw? Anything. I just want to learn how to blend. Ang lakas maningil na ito ng allowance, guys. Sinabi mo, Tapos? every week 40 dirhams. Yeah, that's correct. But the problem is, whenever we will go outside, he's not spending it. He's not using it. That's why I'm saving. What's wrong about saving? No, nothing. Oh. I'm still a kid, not a father like you. Ano? I'm still a kid. But Not, why you're not like kuripot? you. But why you're kuripot? You were asking for money for Because your everything allowance. here is so expensive. But you're not using it. Because I'm saving. I'm saving for a lot of money so I can do it. Oh. Oh! You already have your allowance for next week, ah. No, I'm kidding. Meron na siyang allowance for next week. Tignan nyo, maghihingi na naman yan sa sa Monday. I have evidence now. That's why I'm taking a video now. So I will have evidence. I knew it. Today is Saturday. I already give the allowance of Antriel for Monday. But on Monday, he's gonna ask again. But now, I have my evidence. Okay? I have a video. No. I'm gonna delete it. No. So, labas muna tayo guys. Mayroong nag-aaya mag-shawarma dito eh. Sino dito? Sino? Saan tayo pupunta? Pa. Yung favorite niyang lapa. Partida, kakaano lang yan kagabi. Kakakain lang niya ng lapa kagabi. Kasi nga diba nagpamasahe kami. Tapos, nagdala yung mga kaibigan namin ng shawarma. Ngayon, kakain na naman daw siya. Yeah. Yun itong daanan namin.
Ito yung mosque sa may tapat ng building namin. Di ba pagkalabas ng building namin, lakad ka lang ng konti, nasa highway ka na. Ito kasi yung building namin guys. Dito lang yung building namin. Yan, dun sa may area na yun. Tapos naglakad lang kami dito. Tapos tawid lang dito sa mosque. Ayan na, park na yan. Tingnan nyo gano'ng kadisiplina yung mga tao dito. Talagang kailangan hintayin nila yung stop. Ay, hintayin nila yung go bago sila tatawid. Di na ganun kainit, no? Oo nga eh. Ano mo? Tagal mo na palang di nagbabike, no? Matagal-tagal din siyang hindi nakapag-bike kasi nga summer, sobrang init. Ngayon, pagka summer dito, from April hanggang August, yan, sobrang init niyan. So, most of the time, napupunta lang kami sa mga malls lang. Tapos mga indoor park. Kaya lang, syempre, yung iba doon, may mapapagastos ka. Pero ngayon, bare months na naman, medyo lumalamig na kahit papano. Mainit pa din, pero hindi na ganun kainit, no? Katulad ng dati. Kaya ngayon, pwede na ulit maglakad-lakad. Yun! Yun, mahangin na, no? Isang tawid lang, dito na kami sa park. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung pinakatapat ng building namin. Medyo marami yung tao ngayon guys, kasi Sabado ngayon. Tapos kahapon, holiday pa. You Drill? have to go all the way there. Where? Pink to the right, the one with the light. Saan? Doon daw kami pupunta. Asan na yun? Yun sa may letter L na yun. Kita nyo yun? Yan, dyan kami pupunta. Lalakad lang kami guys. Dito lang kami lagi. Kapag pagka winter, lakad-lakad lang. Tignan mo baka nandun Ay, oo. yung tambay na. Oo, tama. Meron kasi ditong bagong bukas na restaurant. Para siyang Dough Cruise. Pero restaurant lang siya, hindi siya umaalis dyan. So yan, papakita ko sa inyo. Pangalan nito Park and Grill. Wala. Meron kasi dito nung ibon guys na tumatambay dito sa lubid. Tuwing dumadaan kami dito, lagi naman nakikita yung ibon. Ngayon pag tinignan mo yan sa ilalim, ang daming isda dyan. Kaya lang di lang makita ngayon eh. Wala no? What droplets? I saw earlier there was like a fish that came out. What droplets? You know the... Oh, look there. Oh, a lot of fish. So Can dark. you see the black silhouettes? Black silhouettes. The shadows. Ito na yun. Ito yung sinasabi namin na Sarjado Restaurant. Grill Park pala. Grill Park. Ayan o. Grill Park. Saan? There. Wait, there was so small fish. I think you can only see it during daytime. Baho? No, I saw it earlier. Medyo mabaho nga lang yung tubig. Sarap maligo. Yes. Ano ba ang temperature ngayon? Check natin. Weather. So, ang temperature ngayon guys, 33 degrees Celsius. Pero tignan nyo naman yung pawis namin. Ang init. Pero, Feels like what? tignan mo. Feels like what? Pero hindi na katulad nung last time.
Just like before na Feels like what? Daddy? sobrang init. Daddy, 23, diba? Feels like what? Feels like nothing. Pwede na kaya ako maligo ngayon? No. Nagpamasahe kasi ako kahapon, di ba? Tapos, ang sabi kasi, after magpamasahe, hindi ka daw pwede maligo. Kasi daw mapapasma ka daw, sabi nung nagmasahe sa akin. Yung sarap nga nung hagod ni ate. Parang binaraso talaga ako ni ate. Hindi, gusto ko naman talaga yung hard. Pero importante pa rin talaga yung ano, no? Kahit hindi magpamasahe, parang importante yung tubay ka ng time sa sarili mo na ano, na mag-relax. Hindi naman kailangan magpamasahe. Pwede naman yung pagkapahinga mo, pagka day off mo, lumabas ka lang sa park, sa mga ganito. Punta ka sa beach, magtingin-tingin ka sa nature. Ano na rin yun, form of resting, tsaka relaxing na rin naman yun eh. Relaxation na rin yun. Pag sa umaga dito, ang ganda. Lalo na kung pupunta ka na mga 6 o'clock or mga 7. Hindi pa ganun kainit. Ang hirap kaya magkasakit dito, guys. Ito, tignan nyo na lang ha. Siguro itong itong video na to, itong topic na pala na to, para to sa mga Pilipino na nasa Pilipinas na gusto nilang, nainisip nilang magpunta dito sa Dubai. Pero alam nila sa sarili nila na meron silang mga existing medical condition. Kunwari, meron silang high blood, meron silang diabetes. O kaya naman, pag nasa Pilipinas ka, madalas ka ng hospital. So ito, pwede itong gusto kong sabihin dito, kung gaano nga ba kahirap, gusto ko yung bigyan ng idea kung gaano nga ba kahirap magkaroon ng sakit dito sa bansang Dubai, UAE. At yung sakit na sinasabi ko, yung tipong mako-confine ka sa hospital. Kasi dito, mahirap magkasakit dito. Kasi the fact na meron kang sakit, mahirap na yun. Kahit nasa ang bansa ka man, nasa Pilipinas ka man, dito ka sa Dubai, o nasa ibang bansa ka pa, nasa Amerika ka, o nasa Canada ka. The fact na meron kang sakit, mahirap na yun. Nagkakatalo na lang yan kung gaano nga ba kahirap, kung ilan yung level o yung degree ng hirap na mararanasan mo pag nagkasakit ka dito. Second thing, pagka nagkasakit ka naman dito, ang isang nagpapahirap kasi guys, syempre OFW tayo. Hindi ito yung bansa talaga natin na kung saan marami tayong kamag-anak o marami tayong kaibigan na pwedeng sumama sa'yo sa hospital. Kunyari, na-confine ka. Mahirap magkasakit dito kasi walang mag-aalaga sa'yo guys. Walang mag-aalaga sa'yo pag nagkasakit ka, kunyari na-confine ka. Walang mag-aalaga sa'yo na kamag-anak mo o na kaibigan mo o best friend mo o jowa mo. Biruin mo, kunyari, mako-confine ka sa hospital. Sinong magbabantay sa'yo sa hospital, di ba? Hindi katulad pag nasa Pilipinas ka, marami kang kamag-anak na mag-aalaga sa'yo. O marami kang kaibigan na pwedeng dumalaw sa'yo sa hospital, kamag-anak na mag-aalaga sa'yo sa hospital, na magbabantay sa'yo. Pag dito ka nagkasakit sa bansang to, walang magbabantay sa'yo dito. Kung meron man, di mo rin masasabi na makabantayan ka nila kasi yung lahat ng tao dito nagtatrabaho, may kanya-kanyang trabaho. So hindi sila pwede mag-sick leave para sa'yo. Hindi sila pwede mag-sick leave para bantayan ka. So yun yung isang problema, isang nagpapahirap kung bakit mahirap magkasakit dito sa ibang bansa. Ito yung fountain guys. Dito kasi sa may park namin, sa gabi merong piniplay na fountain. Ito yan Yun nga lang, umaangge yung tubig. Nagpatugtog ng fountain, nagdancing fountain, tapos the same time humahangin, napupunta sa mukha namin yung tubig. Daddy, natin namin mag-ice cream muna tayo. Hindi na tayo magdadasal. Okay. Bakit? Layo eh. Okay. Ayan guys, nagbago na naman isip. Ice cream. Hindi na daw magsha-shawarma kasi nga daw medyo malayo daw lalakarin. Ayun na naman yung angge. Anyway, going back to the topic, no. Yung isa pang nagpapahirap dito, bakit mahirap magkasakit dito sa Dubai o sa bansang UAE? Diba nga sabi ko kanina, walang mababantay sa'yo pag nagkasakit ka. Pangalawa, syempre, kailangan mo ng pambayad sa hospital mo. Pero ito, hindi siya ganun kahirap pagdating sa bayaran kumpara mo sa Pilipinas. Kasi dito guys, mandatory na magkaroon ka ng health insurance. Ngayon, pag meron kang health insurance, 80% ng bills mo sa hospital covered ng health insurance mo. So kadalasan kami, 20% lang binabayaran namin. Depende pa yan sa level ng level ng health insurance mo. Meron kasing iba't ibang tier yan. Meron mga mura na health insurance, pero yung coverage niya konti lang din. Meron din yung malalaking health insurance. Yun, yung coverage niya halos 100% na. Tapos pagka-admission, minsan wala ka nang binabayaran sa mga laboratories.
konti na lang yung babayaran mo. May babayaran ka pa din, pero nga, sabi ko nga, compare mo sa Pilipinas, mas hindi ganun kahirap. Napag-usapan ko tong topic na to, no? Kasi nga, dahil lang din sa experience namin, no? Last July, guys, yung lola ko, na-hospital siya 2 beses. At nung nangyari sa amin yun, doon ko na-realize talaga na sobrang advanced at sobrang ganda pala talaga ng healthcare system dito sa UAE. Kasi grabe yung na-experience namin noon. Na ma-realize mo na talagang pag wala kang pera, pag wala kang pambayad ng pang-hospital sa Pilipinas, mararamdaman mo talaga na mahirap ka. Remember what happened to Lola? Yeah. You will really feel... Here, when they're gonna give you IV or yeah, they have like a special machine, like it will show your veins. Yeah, correct. It's kind of like an Advanced na yung healthcare system dito. Pero sa Pilipinas, kailangan mo talaga ng budget. Pag wala kang budget, nagkasakit ka at kailangan mo pumunta sa ospital, mararamdaman mo talaga is na mahirap ka, na wala kang pera. Dito kasi, pagka nagkaroon ka ng emergency sa bahay mo, nagkaroon ka ng sumakit yung dibdib mo, hindi ka makahinga, dito, meron dito maganda ang emergency medical service dito. Tatawag ka lang ng ambulansya dahil mo lang yung hotline. Within 10 minutes, may pupunta sa yung ambulansya para i-check ka na wala kang babayaran, guys. Wala kang babayaran. At kung kailangan mo dalhin sa ospital, dadaling ka na sa ospital at walang mag-refuse sa'yo na ospital. Since nga dahil meron kang health insurance, panatag ka. Na ano man mangyayari sa'yo, matitreat ka. Hindi katulad nung worried ka na nga dun sa ano mo, sa sakit mo, worried ka pa dun sa babayaran mo. So doon ka talaga masasabi napakaganda ng healthcare system dito sa bansang Dubai. Kape muna tayo, guys. Nag-ice cream muna kami, guys. Cold Stone muna tayo. This is a mango. Mango nga yan. Nagbago yung isip nila kasi ayaw na daw nila mag-shawarma. Sabi nila before, gutom daw si Andriel, kaya magsa-shawarma. But nagbago ang isip, ice cream na lang daw. Hindi na daw sila mag-dinner. I haven't eaten this in a long time. I like the mango. So yun nga sabi ko na mahirap magkasakit dito sa bansang Dubai, UAE. Mahirap siya kung lalo na kung wala kang kasama. Mahirap din kung siyempre nagtatrabaho ka. Siyempre pag nagtrabaho ka dito tapos sa hospital ka, ibig sabihin nun absent ka din sa trabaho mo. So kung absent ka, ibig sabihin wala ka ding sweldo. Pag wala kang sweldo, ibig sabihin wala kang papadala sa pamilya mo. Kaya yun, kung ikaw nandiyan ka sa Pilipinas at nagpaplano ka ng pumunta dito sa bansang UAE, tapos alam mo sa sarili mo na meron kang existing na mga medical condition. Kunwari may sakit ka na sa mataas na yung blood pressure mo, may hypertension ka na, may diabetes ka, tapos nung nasa Pilipinas ka, lagi ka na hospital, nako-confine. So yan yung mga bagay na kailangan i-consider na pwedeng magpahirap sa'yo pag nagtrabaho ka dito. Kaya importante, guys, na yung mga nandito din, tsaka dyan sa Pilipinas, dapat bigyan mo yung time yung sarili mo na magpahinga. Huwag puro kayod, pahinga ka din kahit i-relax mo rin yung sarili mo, i-pamper mo yung sarili mo at least once a month. So yun lang naman, guys. So lakad na kami pa uwi, bibili lang kami ng tubig, tapos uwi na kami. Siguro dito ko na-end yung yung topic ng vlog ko. Reminder din to sa mga Pilipino na gusto magpunta dito sa bansang UAE. Na gusto ko lang ipakita kung gaano nga ba kahirap magkaroon ng sakit dito sa bansang UAE. So yun yung mga bagay na kailangan mo i-consider. So yun lang naman, no. Ito, pauwi na kami. So siguro hanggang next vlog ulit. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye, Bye-bye, Yellow Yellow Barbs. Barbs.